Natanong nung subscriber natin kung ang panahon daw ba ng COVID-19 pandemic ay kasama sa computation ng period of service for purposes of retirement. Kasi na-hire daw siya 2016. So sa CBA daw nila, pag naka 10 years na, pwede na mag-retire. Kadalasan yung mga kumpanyang ganito, ang tawag din, meron silang early retirement program. So siguro ito nagbibilang siya ng kanyang period kung naka 10 years. Kasi gaya nga niyan, kung 2016 siya na-hire, tapos halimbawa January 2016, tapos January 2026, maka 10 years na sana siya, no? Pero ang ibig sabihin, dahil nga nagkaroon tayo ng pandemic noong year 2020, nag-lockdown noong March, di ba? Counted ba yon? Well, ang mga retirement policy natin, ang kadalasan dyan, required na actual service ang pinag-uusapan. Ano? Ibig sabihin, yung actual na pinagtrabahuhan mo talaga, yun lang binibilang. As a rule, no? Kasama dyan, siyempre, yung mga authorized absences mo. Kung halimbawa, nag-leave ka, kasama sa bilang yun. Although hindi mo actual na pinasukan, pero approved naman ang leave mo, kasali yan. With that, sabihin na natin na ang COVID, ang mga lockdown ay nagtotal ng 4 na buwan na wala talagang pasok. At ang kumpanya ninyo mahigpit masyado, no? Ayaw talaga i-consider na rendered service yung 4 months. So kung titingnan mo ngayon, kung susumahin mo, ang naging serbisyo mo lang ay 9 years and 8 months, di ba? So, hindi ka nakabuo ng 10 taon kung susumahin. So, kung strictuhan natin, hindi ka talaga makaka-retire kasi wala kang 10 years in service. But if you look at Article 302 dito ng ating labor code, nakalagay dyan, merong fractional rule in terms of years of service. Ang fractional rule natin states that na sa pagbibilang ng retirement, a fraction of at least 6 months shall be considered as 1 whole year. So gaya niyan, naka 9 years ka and 8 months. Ang fraction mo dyan is at least 6 months equals 1 year. O at least, di ba? Naka 8 ka. So considered na ang 8 months mo, considered as 1 year. So 9 years plus 8 months na naging considered 1 year, naka 10 years ka pa rin. Ano? Kaya kung titignan mo, because of that policy ng ating retirement na mayroong fractional rule, itong mga maliliit na absences mo na without pay ka, mako-convert pa rin yan into 1 year kung nakaabot ka sa fractional rule. Kasi at least 6 months considered as 1 year pa rin naman in terms of service. So, ang bubuuhin mo lang na maka 9 years ka and at least 6 months, pasok na ang other months kahit na hindi mo yun actually na pinasukan. Now, kung meron ka pag mga questions and clarification dito sa ating diniscuss, let me know. And yung mga ibang nakikinig naman sa atin, ibang nanonood, kapag helpful sa inyo to, share nyo na lang sa iba. No? Thank you very much for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.